niya. Walang ka na agad ng set. Sobrang excited kong i-announce sa Galang Sisters na meron silang interview sa Tony Talks, hosted by Miss Tony Gonzaga. Mami, napanaginip ako po kasi si Lola. Tapos nalulungkot po ako kasi namiss ko po sila. Ikagabi po, busy ka po. Masakit iyan. Saka kanina po pagising ko, malungkot pa yun. Malungkot ka. Minsan pag masaya tayo, minsan takot tayo, di ba na malulungkot tayo? Lagit ako ganyan. Takot Oo, ako lagi. maging masaya. Minsan malay mo naman yung ganyang lungkot may kapalit. Naalala mo, Mami, nung nag-inom tayo, sabi mo, kaya siguro ganito po ako hindi po ako makapag-heal sa kanila kasi na-trauma nga po ako sa pamangkin ko. Tapos ilang araw ko po siyang iniisip. Sa panaginip ko po sila. Si Lola mo. Ang galing, no? Si Lola mo, guide. Namamiss ko lang yun po sila kaya gusto ko tayo kasi namamiss ko pong mayakap lang na. Mukha ba akong Lola pa yun? Hindi, akala ko. Hindi na mama po. Akala, andito naman ako eh. Kaya mo po. Siyempre, Mami, masaya naman po ako na may Mama Maria ko, may Mami po ako, may ate po ako, may nanay na nagmamahal sa akin. Iba lang po talaga yung feeling kapag yung sarili mo na. So, great pa lang tayo magkasama eh. Kaya tamo si Papi nung tumagal, di ba? Na ano niya na. Ano nangyayari sa'yo? Malungkot lang po ako. Bakit? Napanaginipan niya yung lola niya. Malungkot din si Ika ngayon na masaya. Birthday ng mama niya ngayon. Yung isa dito, malungkot din. Lagi na lang ako umiiyak dito sa CR mo. Oo, paano kaya ako tatain ng ganito? Same spot. Ito yung sinasabi ko sa'yo. Yung tinanggihan mo ko sa sasakyan ng galit ako, di ba? Naalala mo yun? Tinanggihan mo ako, ang daling sabihin sa'yo yun. Tapos kagabi tinanong ko si Papi, Papi, do you really think yung pagre-reality show ko nakakatulong sa inyo? Kasi ako nakita ko siya kay Paye, ang bilis. Sabi niya, oo, ni kaya akong lalabas na buntis ako sa, na lang, sa reality show na lang para abangan nila sa channel ko yung mangyayari sa baby ko. Kasi tiga mo yung simpleng inuman namin, hindi ako abot ng ganyan, halos 1M na. Hindi ako maabot ng ganyan, simpleng nag-uusap lang kami ni Paye. Hindi daw siya abot ng ganun. Yung minsan, pag kine-question nyo ako bilang leader, nasasaktan ako. Kasi hindi nyo alam ginagawa ko yun, hindi para may views yung channel ko, para hatakin ko kayo. So, sabi din ni Papi, nakakatulong talaga siya sa channel ko kasi ganyan-ganyan. O guess what, asa kayo bukas ni Papi? Tony Talks. Totoo. Tony Talks sa'yo, kaya pinapakancel ko kasi Zoom meeting mamaya, pre-meeting ng mga night. Hindi ko alam kung anong oras kayo, hindi na kita pinapaalis ng Urban. Tapos bukas kayo ng ate mo, may interview kayo ng Tony Talks. Diba? Happy, Paye. Meron kayong guesting tomorrow. So, kailangan mo na maghanap ng damit and kailangan magpa-makeup. Kayong magkapatid. Hindi mo alam. Sinabi ko na kay Paye, kaya hindi ko siya pinapasok. Bukas 1 PM, roll na agad. Agad-agad. Kaya kailangan mong pa-makeup kayo. Tsaka maayos yung damit. Alam mo saan? Tony Talks. Kapalang mukha mo. Sasabihin mo, mas famous ka sa akin. Kapalang mukha mo. Kasama nga ako eh. Dalawa sila ate as Galang Sisters. Oh. Baka doon kayo magsabunutan ha, punyeta kayo. Sinasabi ko sa inyo, mag-date kayo. God, talaga ba? Yes. At ngayon may pre-meeting. Thank you.
Kaya kailangan, baka may intervene sa inyo ng konti. Eh, hindi ko na siya pinapasta or something. Papi, huwag kayong makeup nyo lang. Ipa-makeup kayo. Message siya na si Miss Yana. Tapos hanap na kayo ng damit ninyo. Kasi 1 PM roll na. Ibig sabihin, pag gano'n, dire-diretso yun. Gets mo? So, kailangan maaga pa lang, gising na kayo, ganyan. Sobrang excited ko, hindi na ako nakatulog. Ganun kasi ako para sa akin, big event yung ganun yung interesado sa'yo. Sa mga bandang 10 AM na, lumabas ako para magtapon ng basura kasi ka nag-aasikaso na ako. Nagulat ako. Naloka ako actually. Na wala pang gising. Akala ko kasi yung mga narinig kong kaluskos, ganyan. Akala ko talaga okay na. May nag-aayos na. Tapos na. Alam mo yon. Be, wala pa. Kaya nagsisigaw ako dun sa kwarto nila Papi at ni Paye. Naloka talaga ako na tulog lang sila. Tulog lang. Nakatulog talaga ako kasi ang bigat-bigat talaga ng katawan ko. Nag-alarm naman ako, pero hindi ako nagising eh. Hindi ko naman alam na nandyan na pala yung makeup artist namin. At kanina pa pala siya nasa baba. Kaya nung nalaman ko, talagang dumiretso na ako pababa para ako na yung maunang maayusan. After ni ate, sumunod na din ako mag-ayos. Kaya naman namin ni ate mag-ayos sa sarili namin. Pero gusto ni Mami Oni, glamorous daw. So, nagpa-makeup na lang kami sa professional. Nung gabi kasi, nakiusap sila sa akin na samahan ko sila. Pero nung nakita ko silang tinulugan lang nila yung interview ni Tony Gonzaga para sa kanila at ako pa yung nanggising, parang naisip ko, masyado ako sila nabe-baby. Hindi na rin kasi ako nagagalit. Parang, ewan ko, hindi na ba ako mahigpit? Kaya nyo na yan. Hindi kasi pwedeng palaging comfort zone mo lang. So, iniisip ko na, hindi to worth it ang oras ko. Kaya nyo na yung malalaki na kayo na yung pumunta doon, hindi ko na kaya samahan. Hindi na para. Kasi kung gano'n ang gagawin ko, hindi ko alam kung kailan matatapos ang pagiging nanay ko sa kanila. Parang hindi sila nag-mature, hindi sila nag-grow. Kaya nung huli, 12 na, nag-aayos pa din sila. Bagal pa rin nilang kumilos. Sisisigaw na ako. Ano na? Anong oras na, di ba? Umalis na kayo! 12:30 yung call time nyo! Be, ang layo ng bahay namin kung saan yung location, kung saan sila interviewin. Wala. Chill lang sila, Day. Una ko yung magkailang kay Alex. Siya ang nagsabi ng testa. Si Alex. Lagi niya kayo pinapanood. Hi, Miss Alex! Thank you for inviting us po. Sobrang saya ko po. Thank you. Oo nga, dito po siya nanonood. Siya ang nagsabi sa akin kahapon pala, please! Yung parang tayo yan. Sabi ko, ay grabe naman, pero grabe yung pinagdaanan. Mas matibay kayo sa akin. Baka kung kami ni Alex na, pati Lagi po siya nag-chat kay Mami din po na, ano nangyari, ganyan. Sobrang sumaybay daw po talaga siya sa episode Siya namin. ang talagang nagsabi, please, grabe yung pinagdaanan nilang magkapatid. Thank you so much po. Thank you po. Congrats, ma. So, congrats. At saka ang galing ng anak mo. Ang cute. Ang sarap sa feeling na cute. Ang sarap sa feeling na cute yung anak mo yun. Galing. At saka normal yung galing. Ang galing ng perfect. Yung regalo sa inyo. Sa lahat ng pinagdaanan niyo. Thank you so much po. Thank you po. Wow, ang dami naman ito. Ang dami naman. Thank you so much po. Thank you. Ang dami. Nakakaloka naman ka. Thank you so much po. Thank you.
Masaya na kinakabahan ako kasi first time nga namin na ma-interview na kaming dalawa lang ni ate na hindi kasama ang ibang Toro family. And nakakatuwa dahil interesado pala talaga sila sa buhay namin. Sobrang kinakabahan ako. Kasi nga, first time ko ma-interview ng dahil talaga sa akin at sa buhay ko. At syempre, at the same time, mga big personality kasi nandun, di ba? Kaya sobrang kabado talaga ako. Pero at the same time, ang saya ko kasi may taong interesado sa buhay ko. Kahit na parang ang pangit ng story ako, ganun. Ang pangit ng nangyari sa akin. Still, may gustong makinig. Medyo nalulungkot din ako kasi alam kong first time lang din marinig ni Harvey ng buong buo yung karanasan ko sa buhay. And alam kong hindi ko kasi nakwento sa kanya yun. Nagulat ako kasi hindi ko alam eh. Ang tagal namin magkasama eh. Nagulat lang ako nun. Yung habang sinasabi niya yun, bigla lang ako nagulat na yung pala yung nangyayari sa kanya dati. Nalungkot, yun. Nag-usap naman kami nung nakauwi na kami na bakit di niya sinabi sa akin yun. Yung kinuwento naman niya. Naging okay naman. Tsaka pass naman na yun eh. Pagdating ng Galang Sisters, mainit pa rin sa kanila yung ulo ni Jowa. Ngayon, sure mo lang punta ka doon. Nagsapatos ka? Nasa dulo lang ako eh. Kahit na, sinabi kita mag-ayos ka, di ba? Magdamit ka ng maayos. Driver ka ba o artist ka din? Isa ka pa eh, binibigyan mo ako ng sakit sa ulo eh. Sinabihan kita mag-ayos ka, di ba? Magsapatos ka bago ako umiga. Papili ka dito, ba't ganyan damit mo? Sinabihan kita glamorous, di ba? Di ko sinabi para kang dancer na sasayaw ka. Bakit ganyan damit niyan? Sabi ko, ipakita niyo sa akin. Sinend sa akin ganyan damit mo. Nakita mo ba itsura mo sa TV? Nakita mo? Hindi ka naka full body. Pag i-interviewin kayo, ito lang itsura mo. Mukha bang maganda dito si Papi Galang? Lalo ka hilig kung gusto mo maganda ka. Ganyan ba? Ganito ba? Ganito ba? Ba't ganyan damit mo? Ito tinigda ko yung damit na ito eh. Di ba sabi ko pakita niyo sa akin kagabi or kanina sana pinakita niyo ng umaga? Hindi ko magets eh, putang ina eh. Sabi yung excuses mo, putang ina mo eh. Kesa postpartum, kesa buntis ka ulit. Kaya natatabibi ko na ako sa'yo eh. Lahat ng pag-a-adjust eh. Pati yung damit, hindi mo alam? Ano sabi ko sa inyo? Kahit magkaibang kulay, basta nagmamatch yung itsura, wala akong sinabing same color. Hindi mo pwedeng sabihin sa akin na na sumunod ka lang sa niya, sa kulay ng damit niya. 18 yan eh. Ikaw nagbasakop sa ikaw sumunod sa kanya? Tatlo ng anak mo, ikaw ang susunod sa kanya? Bata na susunod? Bobo ka! Pinanindig kami pagiging bobo. Hindi na nakakatuwa. Cute-cute sa una. Si Papi, may ganito, may ganyan. Ginagawa natin biro, pero pinaninindigan mo. Kagabi mag-ausap tayo dito, bad negation. Alam ko kung nag-iisip ka o hindi, natutulala ka lang. O nakakampante ka na hindi naman na magagalit sa akin si Tony eh. Diba? O kaya dadahilan ko lang, may postpartum ako o baka buntis ako ngayon. Pag tinanong kita, Papi, hindi, walang buka sa utak ko. Parang nakaganyan ka lang. You're not even thinking. You're not even trying. Something's wrong. Pinaninindigan mo yung pagiging bobo ngayon. Hindi na nakakatuwa, Papi. Hindi ka ganun. Dahil kapag may mga argumento dito, biglang gumagaling yung utak mo. Nakakapag-isip ka agad. Ginagawa mo na lang siyang dahilan. Napapansin ko na. Sabihin na nila ang gusto nilang sabihin. Wala na akong pakialam. Nasanay na nga ako. Basta ako ang tingin ko, pag anak ni Tony Fowler yan, lumabas ka ng pinto, kailangan maayos ang itsura mo. Magmukha tayong mayaman, may pera tayo o wala. Actually, para sa akin, ang isang taong mayaman ay mayaman sa pangaral, sa paggabay, maayos. Mukhang mayaman. Ganun ang tingin ko sa mayayaman. Nagabayan, may paki kung ano yung suot mo, kung ano yung aura mo. Kasi yung pupuntahan mo, production yun eh. Naghanda sila para sa inyo. Gumising sila na maaga para sa inyo. Pinaghandaan yung pagdating nyo. So sana paghandaan mo rin yung pagdating mo. Sino nag-alarm sa'yo dapat gising na kayo ng 8 or 7? Yung pinag-usapan kagabi. Sino? Ako po, hindi lang nagising. Anong oras na talaga ako nakatulog. Nandiyan pa ako sa hindi ako makatulog talaga. Nag-alarm ka. Ikaw, Arvin, nag-alarm ka. Hindi mo narinig yung alarm niya. Alam mo, di ba na may Tony Talk sila? Ikaw, nag-alarm ka ba? Hindi. Putang ina nyo! Kinausap ko kayo kagabi! Team Happy yan eh! Magkukulang na isa, magkukulang ng lahat. Si Papi, intindi ko ba dahil buntis, magulo ganito. Sana sinala mo yung responsibilidad ng asawang buntis. Pag alam mong si Papi buntis, putang ina, baka hindi ito magising ano oras na matutulog. Pumunta ka sa yaya, ate, gising mo si Papi na gantong oras. Ang yaya natin, pura pa lang, gising na. Ikaw pa hindi ka nag-alarm. Hindi ka nagising sa alarm. So, ganun lang yon. Kung next time, hindi kayo makapunta doon, hindi kayo maka-attend sa meeting, hindi kayo sa mga big time opportunity sa buhay nyo, na interesado sa inyo, na wala naging interesado sa inyo ever. Okay lang yun, di naman nagising hindi nakatulog ganun talaga What makes you think nakapunta ako sa mga taping ko, lahat ng taping ko? Na-hospital ako on the spot. Bakit? Hindi ako makatulog. Minsan 30 minutes lang pero gising ako. Kasi karir ko to eh. Wala kasi akong inaasahang Tony Fowler. Kampante! Putangin na kaya hindi umangat mga karir niyo eh. Kaya ang pera sa bako hindi
Oni. Para ano, maging komportable kayo pagdating ko doon? May kakilala na si Mami Oni, hindi na kayo mahihiya, hindi. Ayoko na maging bungangera, pero ginagawa nila akong nanay. Ginagawa nilang anak ko sila, kaya wala, lagi ginagera ako ganun nangyayari. Yung parang palagi kang kakabahan, paano pag namatay ka, sinong gagabay sa mga to? Paano na kaya? Si Harvey, bago ko umalis, sabi hatid mo sila. Mag-ayos ka, magsapatos ka, tumingin pa siya sa akin, umuho siya. Hindi nakasapatos. Hindi, ganun gusto niya forma, gusto niya naka-pick up siyang madumi. Mag-ayos-ayos na lang magbantay sa bahay. Tapos na yun, Harvey. Hindi ka maporma? Hindi mo kailangan pumorma pag-aakit ka sa stage. Ang dami mong damit dyan, hindi nagagamit. Ang dami mong sapatos, hindi mo gamitin. Saglit mo lang na magagamitin, magmukha ka lang maayos. They prepared for you, guys. So pag dumating kayo, that prepared din kayo sa kanila, haharap ka lang ng maayos. Hindi ko naman sinabi mag-Louis Vuitton ka. Hindi ko sinabi mag-Balenciaga ka o ano. Ang sinasabi ko lang, paghandaan mo din para mukha kang presentable. Kahit saan, pag pumunta si Happy, sikat, anak mo yan. Tatay ka. Ano magsapatos ka lang? Ang inang yan. Napagalitan din ako ni Tony. Nagmamadali na kasi ako noon, hindi ko siya nasunod. Pumunta ako doon nakapang bahay at nakachinelas lang. Tanggap ko naman yun at sabi ko hindi na yun mauulit. Eh si Papi, nakita mo yung itsura ng ate mo. Ang TV nakakataba. Ang pangit tignan, Papi. Ang pangit tignan. Sobra. Matagal mo na problema yan. Choose ng outfit. Alam mo kung bakit? Putang ina mo, ayusin mo yung mga damitan mo, ayusin mo yung kwarto mo. Huwag kang dumaba dito. Wala na upuan ko. Huwag kang umano dito. Huwag tayo magtsikahan. Ayusin mo. Wala pa sila si Happy. Tama, wala si Happy. Then it's your time to shine. Ayusin nyo yung mga dressing room nyo. Ayusin nyo lahat. Pag matulog ka kay Paye, huwag kang pumasok. Putak, ay naayusin yung mga damit ang mabawasan yung sa cabinet nila. Nasa kwarto nila. Paano ka makakapili ng maayos na outfit? Eh, ang gulo-gulo ng ano mo, ng damitan mo. Sinabi ko na yun, di ba? Maayos na damitan, maayos na buhay. O, tignan mo, putang ina. Papi, ikaw ang nasa showbiz industry. Ikaw ang nasa entertainment industry. Tayo ang nagsho-show. Hindi mo sila kailangan tanungin. Ano sinabi ko kagabi? Ipakita nyo sa akin, di ba? Wala nagpakita sa akin kagabi. Wala! Anong oras na ako natulog? Walang nagpakita sa akin. Hindi nahiya ako kasi baka tulog baka... Putang inang hiyay, walang ganun. Mukha kang dancer po, kukumpit eh. Buti sana kung hanggang paa yung kita eh. There will be times na pwedeng ganun, pero more on focus yan, ito. Ito ang importante dyan. Matagal mo ng problema yan, Papi, magpili ng damit. Matagal na. Pag may patay, mali. Pag nasa mall, pang party. Pag nasa party, mukhang manang. Palit-palit ka, be. Kasi gusto mo ikaw nasusunod. If you need opinion, hindi sa asawa mo. Hindi kasi maganda ka sa pag nakaubad ka pag walang damit. Hindi kay Paye. Tinanong ko naman sila Paye kung ano ba itsura ko noon. Bagay ba? Sabi niya naman, okay naman, Tim. Maganda naman. Maayos naman. So ako naman, syempre, niniwala ako. Kasi dalawa sila nung nagsabi na okay naman daw. Eh bakit ako yung sisisihin nila? Eh bata pa ako. Bakit sila nakikinig sa akin? Ano bang alam ko sa fashion? Halata namang nai-insecure sa akin si ate kasi mas maganda yung damit ko sa kanya. Eh bakit niya kasi ginagaya yung color palette ng damit ko, di ba? Hindi mo gagawin sa TV camera na magmukha kang balki na nakagano si iyak-iyak ka. Hindi siya ganun. Yung damit mo okay pa pero yung ate mo hindi. Tinignan ko yung damit mo kanina, di ba? Pumasok ako ng kwarto tapos ganyan. At tinignan ko okay. Eh syempre, ano na ako dito? Hanggang sa sumigaw na ako, 11:40 na, umalis na kayo! Na-late kayo, tama? Hindi ko lang talaga maintindihan kung bakit kaya nyo siyang hayaan lang. Sa totoo lang, ginawa nyo kanyang tulog na tulog kayo. Kayo Team Happy, hinayaan nyo lang. Ako pag may taping ako, sirang-sira yung tulog ko, alam niyo yan. 4 a.m. call time ko, tangina, alam niyo yan. 2 a.m. ako nakakatulog, iidip ako ng 30 minutes, pero gigising talaga ako. Tatayo kami ni Vince. Maliligo kami, aalis kami. Walang dahi-dahilan. Kasi gusto mo ng something sa buhay mo. Gusto nyo magbago yung buhay mo. Gusto mo, alam mo yun? Kasi this is your career, this is your experience. Nakaka-excite, kahit nakakaputang ina. Hindi ko mag-gets, bakit hinayaan lang na nakatulog po Kasi inaasahan ako. Nakakaputang ina talaga, promise. Ngayon lang kayo nabigyan ng ganyang opportunity. Walang nag-i-interview sa inyong sikat. Tony Gonzaga, yun, tapos tutulugan nyo lang. Ano, re-rescue ko? Ganon? Sige nga, pakikwento sa akin. Bukod kay Tony Gonzaga, sa buong karir mo, ikaw Papi, mas tumatagal kita nakasama. Ikaw Paye, bago ka pala. Ikaw din Harvey, ang kasama mo ko. Ano na ang pinaka nangyari sa Team Happy na something big? Wala! Ito pa lang. Tapos tulog lang kayo. Hindi lang nagising yung alarm. If you really want something, secure mo. Baka di ko marinig alarm ko. Kilala ko sarili ko. Anong oras na ako? Tangina. Si Papi, isa-isa, baka hindi ako magising mamaya. Baba kaya ako! Sabi ko kaya yung makayaya. Gisingin kami na gantong oras. Ganun nakaisip. Alam mo yung nakakatawa dito? Para ako nagagalit sa grade 6. Kay Teronia. O sa grade 2. Basta nasa elementary. Bakit di ka pumasok sa school? Ba't di ka na magising sa yaya mo? Anong oras na?
Tapos mag-sorry kayo sa akin, huwag kayo sa akin mag-sorry. Pag ako putang ina naglesa pa ulit-ulit yung ganyan ugali, mag-sorry kayo sa sarili ninyo. Kasi walang kapupuntahan. Walang kapupuntahan. Hindi ko talaga mag-gets yung kasi may stop yung body clock ko. May stop din yung body clock ko, pero pag may importante, putang ang tatayo ako, aalis ako. Kasi gusto kong yumaman, gusto kong umayos yung buhay ko, gusto ko itong ma-experience. Minsan lang to. Sa bibig nyo na nanggaling, walang ibang nangyaring something big sa inyo, ito lang, tutulugan nyo lang. Tapos na-outfitan mo na parang ka nasa Antarctica. Di ko mag-gets. Kung naman basta maganda ka, okay ka na. Kahit mo kang tanging ate mo. Ganun pa eh. Okay ka na. Mas famous ka eh, di ba? Okay na. Mas maganda outfit ko, terno-terno yung ate ko, ganyan. Ang sabi ko sa ate mo, anong sinabi ko kagabi? Magsuot ka ng something glamorous. Huwag kang mag-sleeveless. Pero hindi ka magbumukhang mataba. Putang ina mo ka bang hindi ka mataba dito? Para ka may dalang unan. Hindi mo pa sinuot yung chinelas si ate mo rin ganyan din. Actually, may chinelas ka na ganyan din. Mahilig kayo mag-Pinterest, mahilig kayo mag-scroll sa cellphone nyo, hindi alam yung fashion. Hindi mo alam, papi? Alam mo, di ba? Ba't hindi mo i-apply sa'yo? Ba't puro ka lang knowledge? Try mo apply. Swear, nakita ko to putang ina. Na-disappoint ako. Na-disappoint ako, papi. Kahit nandito, taba mo agad, oh. Parang may shoot na parachute, putang ina. Tignan mo yung tsura mo, oh. Parang ayaw mo si Panya sa screen, gusto mo ikaw lang, parang malapad ka. Wala na akong pakialam kung magmukha na naman ako masama. Sanay na ako sa pamilyang yan. Trabaho ko na yan matagal na. Wala na akong pake kung magtunog demonyo ako. Pero for the first time, sa magkapatid na to, hindi sila in-interview dahil Toro family sila. May shadow ng pangalang Tony Fowler. Hindi siya ganun eh. Oo, party sila ng pagkatao ko. Nakilala din sila through me. Pero this time, may interesado sa buhay nyo as galang sisters nang walang shadow ng Tony Fowler. Hindi yung tulad ng ibang mga TV shows na in-interview si Tony Fowler tapos sinata ko lang yung Toro family. Hindi siya ganon. This time kayo sa inyo interesado. Tapos putang ina, tinutulugan nyo lang. Hindi naman kasi biro ang pangalan Tony Gonzaga sa industriya natin. Kilala yan at sobrang marami nakaka-inspire na ibang tao. Tapos ganon-ganon lang, tutulugan nyo lang. Hindi ko talaga ako makapaniwala. Kasi pag ako may taping ako sa Batang Quiapo, kahit paulit-ulit na siya, at commitment talaga yun na 2 a.m. ka na tulog, gising ka ng 3 a.m. kasi may call time kayo na 4 a.m. Wala. Hindi na ako makatulog. Excited ako kasi ako to eh. Kinukuha niyo ako para sa career ko. Yung gano'n, yung interesado kayo sa akin na makatrabaho niyo ako, ma-interview niyo ako, gano'n. Kaya hindi ako makapaniwala na putang ina tong galang sisters na to. Tinulugan lang si Tony Gonzaga. At kung hindi pa ako lumabas o nang gising at ako yung hindi makatulog, wala. Natulog lang sila, day. Hindi ko alam eh. Mabigat to para sa akin. Hindi ko alam kung maintindihan ako ng ibang tao. Pero hindi gano'n yun eh. Ikaw kaya, ma-interview ka ni Tony Gonzaga, tutulugan mo lang ba? Di ba? After namin mapagalitan, nag-CR si Tony. And syempre, nagkausap na kami nun at naging maayos naman na kami dalawa. Pero syempre, hindi naman lagi nakukuhaan ng video or nasusundan ng camera yon. Pero ayun, naging maayos naman kami dalawa. After all naman, nag-aalala lang din sa amin si Mami Oni. Inalam niya pa din kung nag-enjoy ba talaga kami, kung ano ba yung mga naging experience namin, and nagtsikahan na din. Hay nako, G na G ako. Tony G, Alex G. Ganun yung eksena ko. Pero thankful ako. Sobrang thankful ako na na-interview sila. Still, malaking karangalan yun para sa pamilya ko na ma-interview ang Galang Sisters. Marami nagtataka kung bakit nagsistay pa din ako kay Jowa. Kahit na ina-under ako, di ko pa rin siya iniiwan. Walang ganon. Kasi syempre meron kaming Tyronia eh. Di ba? Minsan talaga may hindi kami pagkakaintindihan. Hindi naman na mahalaga kung sino yung tama o mali. Naka-reality show kami, pero hindi naman 24/7 na nakikita ng karamihan kung paano sa akin si Jowa. Kung gaano siya ka-sweet, ka-clingy, malandi, gano'n. Tapos inaalagaan niya pa ako, di ba? Hindi nakikita yon. Kasi si Jowa, gusto niya palaging humaharap sa tao na strong siya. Kung walang makakatibag sa kanya. Pero kapag kaming dalawa lang, doon niya talaga nailalabas yung pagiging soft niya. Pagiging sweet niya, ganun. Pagiging babae niya. Inayos niya yung buhok ko, mayakap-yakap siya sa akin. Hinahayaan niya ako na magkaroon ng space, makapaglaro ako, ganun. Kasi alam niya, minsan napapagod ako mag-drive sa kanila ni Tyronia, tapos sumama sa mga lakad nila. Iba kasi si Jowa eh. Hindi ako makakahanap ng isang babaeng katulad niya. She's one of a kind. Kumbaga. At ang mahalaga doon, napapasaya niya ako. Ngayon ko lang kasi naramdaman yun eh. Alam mo yung bilang lalaki ka, kinikilig ka, yung ganung pakiramdam. Si Jowa lang talaga nakapagpalabas ng ganun ko. Hindi ako bulag sa kung anong meron kami ni Jowa ngayon, kung paano yung relasyon namin. Hindi ako naniniwala sa mga sinasabi na iba. Hindi perpekto yung jowa ko,
Pero tandaan niyo to, mahal na mahal ako ng jowa ko. Alam niya yung worth ko. At hindi ako tutulad sa iba na nakalimot. Si Tony kasing sumalo sa akin eh. Nag-ampon sa akin nung panahon na wala akong makain, wala akong tirahan. Kagaya nga ng paulit-ulit kong sinasabi, siya yung humugot sa akin sa putikan eh. Si Tony at si Tyronia ang dahilan kung bakit may Tito Vince at Daddy Vince. Hindi ko maintindihan yung mood ko this past few days. Parang ang bilis kong pumitik. Ang bilis ko din biglang maglambing. At, delay ako. Wala pang dalaw si Mami Oni. Kaya, nag-try ako mag-pregnancy test. Ako lang ba to? O, tignan mo to. Yung isa bang line parang malabo? Kasi, Gusto mo mag-try pa ng isa? nag-try na ako eh. Kakatry ko lang. Kailangan mamaya ulit pag naiihi ako. Sige, reserve mo lang dun. Bakit? I-reserve mo lang. Hindi dapat siya malinaw eh. Ito kasi, di ba may ganito? Pang test lang to eh. Itong isa malabo. Saan? Ito, ako lang ba to? Parang medyo malabo, oo. Ako lang ba nakakita o nakikita mo din? Nakikita ko din. Ay, ano, parang malabo yung isang linya. Di ba ito kasi start ng pag-ganon? Ito kasi yon yung line. Oo. Kaya isa dito, parang malabo siya. Nakikita siya. I-ano mo lang yung tabi mo lang, tapos pag naihi ka ulit. Pwede ba mawala ka sa Mercury nung para maayos talaga? Kasi kay Papi lang to, sobra niya lang to eh. Sige. Ang pangiti ka. Wala lang. Parang malabo kasi siya. O feeling ko lang. Pwede invalid to ah. Malabo, di ba? Pero sobrang labo eh. Ito, nabuntis kay Tyronia. May malabong isa. Wala akong pregnancy test kay Tyronia na parehas silang malinaw. Isang malabo lang. Oh, sige, tabi mo lang Kaya yan. kinakabahan ako. Ba't ka kinakabahan? Kasi parang ang labo niya eh. Ay, kung buntis ka, ayaw mo ba? Fuck sa'yo, gusto ko. Di ba? Sige nga, malabo ba ito? Malabo, may malabo siyang isa. Itong isa? Oo, may malabong isa. Sigurado ka? Teka, Oo, jowa, meron. Nakikita ko mayroong malabo. Pero sobrang labo. pwede bilhin ko na ng PT. Pagpapagrab na lang ako. Sige. Sige. Kinakabahan ako, Ba't ka kinakabahan? Hindi naman ko yung mga anak eh. Suporta naman ako. Gusto ko tuloy magpa-check. Ano? Pag buntis masaya. Bakit? Another baby, another blessing. Sabay kayo ni Papi. Kinakabahan akong bigla. Bakit? Alam mo, yung sayang nararamdaman ko, if ever nabuntis ka, triple yung saya ng isa. Sino? Meron niya. Oo nga eh. Ba't ka ba kinakabahan ka pag buntis ka? Kasi baka pumangit yung katawan ko. Ito nangyari sa akin dati. Tapos hindi mo na ako magustuhan pagtas ko mga na. Part naman ng pagiging mother ang gano'n eh. Tapos papangit yung katawan ko. So, ang pangit ko din, manas-manas ako. Tapos yung ugali ko baka hindi yung matagalan. Baka this time talagang sumuko ka na. Hindi, ano naman kung magmanas or something, jowa, wala yun. Kasi hindi pa ako nagkakamens. Tingin mo ba, may isang buwan na ako hindi nagpipils? Hindi pa mga 3 weeks. Hindi nagpipils? Okay. Parang lagpas na Kailan yung huli? Sige, alalahanin mo. Ang tagal na. Ay, oo nga. Parang oo nga. Di ba? Hindi namin na-track down kung kailan yung paghinto niya ng pills at kung kailan yung huling mens niya. Kaya si Jowa, praning. Ayoko kasing magkamali. Lalo na yung huling nangyari kay Papi na nag-pill siya tapos nagka-problema sa pregnancy niya. Kaya gusto ko makasigurado, ano ba, buntis ba ako? Tatanggap ba ako ng trabaho? O wag na muna? Slow down lang ba? Napapraning ako eh. Lalo na nung may nakita ako na yung isang linya ay malabo. Nakakapraning. Ayokong magkamali. Ayokong malaglagan. Kaya yun, nagpapakapraning ako, nag-overthink ako. Asan na? Wala, asan yung pang ganun? Ano naglabas? Wala. Igaganon ko lang to. Ay, kailangan kasi ito eh. Masakit yung puson ko eh. Hindi ko baka magkaroon ng ganito talaga ako eh. Baka kaya siya nag-i-error. Ano na? Wala lang ako dito. Masakit lang talaga ng puson ko ilang araw na. Malinaw na isa lang, di ba? Ay, oo, ito malinaw isa lang. Malinaw isa lang. Oo, tama. Baka magkakaregla nga lang. Oo. Baka nag-error kasi gano'n, no? Oo, tama. Talaga kasi ng puson ko. Kala ko baby na. Sayang naman. Nung nag-negative yung result ng PT, hindi kami naniwala ni Jowa eh. Talagang napagdesisyonan namin na gusto mo, alamin natin talaga kung buntis ka. Para matahimik si Jowa guys, tumawag na ako ng marunong mag-check kung buntis pa. Umaga na kasi yun guys eh. Hindi talaga makatulog si Jowa. Hello po, meron po kayong home service po about sa magpapacheck po about sa pregnancy. Kung
service po para saan ang papagawa niyo po? Magpapa-check po kasi nag-PT po siya kanina yung isa malabo, yung dalawa negative. Pero gusto po kasi naming malaman yung early pregnancy test kasi nagpa-pads po siya tapos kung hihinto ba siya ng trabaho. Opo. Pero may i-refer niyo po ba sa akin yung kakausapin ko kung anong dapat gawin? Tatawag muna ako ng mapag-ano ka. Sige po. Thank you po. Yes, good morning po. Gusto po kayo para mag-inquire about sa service ng early pregnancy. Yes po. Saan pa ang location? Sa ano po kami? Commonwealth, Quezon City. Ilang weeks na pong delayed yung pasyente? Mga 3 weeks? 3 weeks? Hindi, mga ano po, wait lang po. Mga 1 month ba? Hindi mga 1 week pa lang ganun. 1 week? 1 week pa lang po palang delay. 1 week. Pagka po kasi ganyan, 1 week pa lang, siguro po mas makikita yan mas better kung sa ultrasound. Kasi kung by blood po yan, na pregnancy test serum, baka hindi pa siya mag-manifest. Willing po ba kayo na ultrasound po ang gagawin natin, transvaginal? Yes. Pero home service po yun. Mga if ever po, kaya po kaya yun today or by schedule? Tatawagan ko po muna yung doktor namin, sir, kung kaya niya today. Then, kung ano po yung sasabihin nito, yan po ang ko sa inyo, is feedback po. Sige po. Kung hindi naman po kakayanin today, i-reschedule po natin siguro after mga November 2 or 3 na po. Okay, sige po. Dito ko na po i-message sa inyo yung name, age, ganun po. Yes po, sir, para medyo confidential po. Miss, pasend na lang po sa akin yung mga kailangan kong isend sa inyo. Okay, sir. Thank you po. Dito po sa number na to, ha? Yes po. Okay, thank you po, thank you po. Welcome po. Bye-bye. Kaya yun, sinabi ko kay Papi na naprapraning ako. Siya talaga una ko nilapitan sa ganito. Sabi ko kasi kay Jowa, mag-ano ako. Kasi ganitong-ganito nangyari kay Papi. Natatakot kasi ako. Pero delay naman kasi talaga ako. At imposible na after ng pills ko, buntis agad ako. Walang ganun. Kahit ikaw, hindi din eh. Diba yung 5 weeks and 5 days mo? Hindi rin siya yung pagkapanganak mo kay Abby na wala kang mens. At yung nagbuntis ka din kay Abby, hindi rin siya yung pagkahinto mo. 3 months actually. Diba? Bago ka nabuntis. Tapos literal na tinatry talaga namin yan eh. Sadya talaga na alam namin. Sabi ko, ayoko pa din magkamali. Nagpapads ako. Ano ba yung dapat kong mga gawin? Ayoko magkamali. Gusto ko makinig sa sarili ko ng gusto ko lang malaman kailan ako magkakaroon. Palabas na ba siya? Buntis ba ako? Anong possibility? Kasi kahit anong piti ko dito na negative na naman siya, ito pang putang na pang 5 ko na to. Ganito rin si Papi nun eh. Ganito rin si Papi nun eh. Diba? Nag-pills pa ako tapos... Ayoko magkamali. Ngayon, may kinonta kami. 2 hours pa daw ganun-ganun. Basta magulo yung kausap namin. Kaya hindi na ako naganda home service. May kakilala ka bang pwedeng tumakbo dito na mag-home service ng ganun? O yung pinuntahan mo, hindi? Wala, lalo na 31, no? Sabi daw, malalaman ba yun kapag ganun? Kahit kunyari 1 week ka palang delay o ano? Pero delay kasi talaga ako eh. May pag in-ultrasound yun, kasi makikita kung naglabas ng egg yun. Sa akin nga, di ba nakita left ovary naglabas ng egg? Advance na sila ngayon sa ultrasound. So, malalaman din nila kung magkakamensa ko kung kailan. Kung kailan din. Para alam ko kasi baka mamaya. Kasi pag wala yung egg doon, na-dissolve na yun, yung lining mo, dapat makapal na unti-unti lang mag-shift. So, doon siya makikita. Malungkot ako that day kasi may pinagdaanan yung Toro family. Issue ng mga hidwa-hidwaan nila ng ibang mga tao dito. Kaya malungkot ako o emotional lang, hindi ko alam. Hindi ko talaga alam. Diba si Mama Marie, kapatid ko, si Chong Harvey, pinsan ko. Diba nag-meeting tayo kagabi. About sa kung saan sila titira, ganyan, hindi na sila kasya. Nag-meeting kasi kami, si Chong lumapit sa akin, naiiyak, ganyan. Hindi niya kaya malayo sa akin at alam niya na kailangan niya pa ng support ko, diba? Ngayon, nagsabi tayo kay Mama Marie, baka pwedeng si Joshua na tayo kasi mas kasya tayong lahat. Kasi nga, walang gustong sumama kay Mama Marie sa bahay. Diba walang gustong sumama? It's either ako kasama lahat or si Mama Marie. Ngayon, diba ayaw ni Mama Marie? Ngayon, nag-meeting kami nila Harvey, nila Papi. Sa bahay, ganyan kung mag-direct ba sila or what. Parang pahaba ng pahaba eh. Si Mama Marie ay mag-adjust. Kailangan pa natin ng extra room. Diba? Mas malawak yung room ng sa pag nagkataon. Kaysa yung mga kwarto natin doon ang didipis sa isang bahay. Bakit sa tingin mo kailangan natin na extra room na tingin mo hindi ko masabi sa kanila? Baka po umalis si Ate Mikay. Baka bumalik si Mikay. Si Mikay anak malali isik kahit saan. Dressing room. Dressing room. Ano sa tingin mo pa? Meron po. Ilang nasa isip mo? Meron po. Anak, malaki kasi possibility baka buntis si mami ngayon. Bakit po?
Bakit ka? Bakit po? Malaki ka na si Mami. Hindi pa ako nagkakamins. Totoo po, Mami. Oo, kaya iyak ako naiyak kasi hindi ko masabi kagabi. Pati kay Mama rin, hindi naman siya sure. Delay lang ako. Hindi pa ako nagkakamins. Yun po yung sinasabi po sa meeting na Papi, alam mo kung bakit. Si Papi alam niya kasi na-delay ako. Di ba yung ngiti mo? Di ba? Siyempre nalulungkot ako kasi alangan namang sabihin ko na mag-adjust si Mama Marie. Ayoko na mag-adjust si Mama Marie. Eh, paano pag, di ba, buntis ako, wala akong extra kwarto. Eh, malaki din nagastos na doon. So, Hindi yun mo po naman. sinasabi kay Mama yan. Hindi ko pa sinasabi sa kanya. Kasi ayoko siya mag-adjust kasi magkaka-baby ako tapos wala siyang baby. Ayoko siya sasaktan. Ayoko siya mag-ganon. Pero hindi pa sure naman, anak. Pwede pa naman ako mag-comments anytime. Pero may 50% hindi ako buntis. 50% din baka buntis si Parang Mami. dati po sa condo, Mami. Na ano? Yung dati po sa condo. Anak, yung delay naman kasi na yun, iba. Huminto ako nun, tsaka hindi naman kami nun ni Daddy. Ano nga pala? Paano ka mabubuntis nun? Ano nga pala, Mami? Diba? Eh ngayon, may daddy na. Kaya napaisip ako kung baka buntis ako. Dati, nai-stress ako kasi delay ako. Ang tagal lang mens ko. Ganun lang siya. Pero sinabi ko ba sa'yo na baka buntis ako? Kasi wala akong boyfriend no. Nandiligaw pa lang si daddy. Eh ngayon, kung na ni daddy. Ba't nakangiti ka? Ano? Gusto ko naman kasi magka-Tyrone. Magka-Tyrone niya? Tyrone. Eh, paano ito babae? Ano pa pangalan niya? Pag babae, Tori. Hindi ko pa alam, maka-Tyrone ka din. Mas gusto ko Tyrone, mas lalaki. Eh, nalulungkot lang ako, anak, kasi pag ganun yung nangyari, nakaisipin ko muna yung sarili ko this time kasi hindi ko naman kaya pabayaan sila Mami Kat mo, sila Harvey, si Mama Marie. Kaya gawin ko, bibigay ko na lang sa kanila yung bahay, sila na lang magtuloy. Opo, Mami, kasi ngayon po, totoo po. Mami, sa totoo lang, never mo po inintindi yung sarili mo po. Kasi di ba dapat last time, haalis na po tayo, tayong tatlo lang po nila tatay. Eh, sinabi ko, paano si, biological father ko po. Pero ngayon kasi, Mami, nasistasin kasi nagkakaroon na po ng family po eh. Eh, hindi ko naman kasalanan kasi Mama Marie. May health problem at hindi sila okay ni Odi at magulo. Hindi ko din naman kasalanan na si Papi anak ng anak. Paano naman ako? Paano naman yung family ko na gusto ko din lumaki? Gusto ko magkaroon ka ng kapatid. Para hindi ka nahihiram kila Aaron. Hihiram mo lagi si Ina. Tsaka alam ko din naman gusto mo talaga ng kapatid. Hindi anak, nahiyak lang ako kasi siguro hindi pa alam ni Ate Marie kaya hindi siya makapag-adjust. Bukas ko malalaman dito yung pupuntang doktor. Kung baka buntis si Mami. Hindi ko alam kung emotional ba ako dahil magkakamensya ko o buntis talaga ako. Hindi ko talaga alam. Parang, nalulungkot lang si Mami. parang iba yung saya niyang parang buntis ka, Jo. Masaya ka ba? Kasi buntis ako, hindi ba ako buntis? Hindi pa sigurado. Hindi pa nga po siya. Nagulat po talaga ako, pero feeling ko po kasi prank noon kasi si Mami nakangiti. Tapos tawa po siya ng tawa kada tingin ko po sa kanya. Oh, maghanap ka ng camera. Sige, pinaprank kita, sabi mo, di ba? Nasaan ang camera? Biglang nagtanong, isa prank ba ako, Mami? Naalala ko yung GC, kaya ano? Ngayon ipaprank ko si Dade. Sa doktor. Oh, asan yung camera? Asan kasi yung camera, Mami? Wala kang mahanap na camera. Kasi tagong-tago. Kasi tago-tago kasi nga hindi nga prank yun. Mami, ngumingiti ka po. Alam ko. Nakangiti lang ako kasi masaya ako. Tyrone niya. Mami, hindi. Kasi naano ko po yun sa GC. Wala kang camera dito, oh. Asan? Mami, sabihin mo na po kasi totoo na prank lang yun. Hindi nga po yan prank, anak. Mami, ngumingiti ka po kasi. Oh, hindi na ako nakangiti. Nakangiti ako nung time na yon kasi hindi niya ako magets eh. Akala niya prank pero napapangiti talaga ako kay Tyrone niya kasi isang dekada ng mahigit na lagi niya sinasabi niya na ayaw niya ng kapatid. Na gusto niya solong pagmamahal ang ibibigay namin sa kanya. Pero this time, nakita ko sa mga mata niya, saka sa kanya mismo sa buong mukha niya, aliwalas, yung excitement niya. Kaya nakangiti talaga ako na, okay. Relax ang madam, ha? Hinga ng malalim. Oh, huwag pong kontrolin. Hinga ng malalim. Okay. Oh, Daddy. Nag-pregnancy test ka? Ako, nagalatin na. Malalaman po ba siya kung early or ano? Malalaman siya kung merong laman. Kasi lalabas dyan kung may sakay pa paano. Kahit paano siya, wala pa po siya. Wala pa siya. Kita niyo to, sir.
Opo. Ito yung aabangan natin. Yan siya. Negative pa yung blood test. Abang ka pa ng ano, 1 month pa man. Manong pa Ang ganda ng uterus mo. Paano po maganda? Malinis siya, maganda. Atakin ko na pa, hingang malalim. Okay. Sige po. Hindi ko pa din alam. So ano lang po, parang may nakaabang lang po na hindi mo po alam kung ano. I-wait po natin yung ano nito. Meron siyang kapiraso dito eh. Parang ito eh, nagbabadya na siya. Ayan po yun. Masyado lang talagang maaga para malaman. Maaga pa siya, ma'am. Pero yung nag-aabang ubo na yung possible na baby yun? Maybe, pwede, oo. Or hindi naman po siya sakit or something? Hindi, no? hindi siya. Hindi. Nakaabang lang po. So, ibig sabihin pala sa ganito, hindi po malalaman kung magka-comments na hindi na Ay, alam. hindi po. Pero possible din pong magka-comments din po ako. Pwede. Pero kasi kung mag-menstruation ka, actually, meron yan dito parang Kaso wala. wala siya. Tsaka sa breast mo, makakapamo naman yun. Pag maraming bukol sa breast. Kapag Ibig sabihin, magkakamit. mag-menstruation ka. Pinaramdaman ko po kasi safe po nang nagbuntis po ako before. Pero pag buntis ka, yung nipples mo, yun ang unang sasakit. Sumakit po yung nipples doon Baka meron na yan, early pa lang yan, hindi pa madedetect talaga. Wala yan, huwag kang kabahan, relax ka, bibigay sa'yo yan. Ngayon sabihin mong prank to. Hindi siya prank. Masyadong maaga para masabi, pero sa tingin niyo po mas ano po siya. Mas ano po may possible po. Yung buntis po ako o magkakamit po ako. Sa ganito. Sa tingin ko ka meron na yan, magkakaroon na yan. Na-excite ka anak. So, ito kasi baby ko excited eh. May tinanong ako. Ano? Sabi ko, sa ganito po, tingin niyo po, ano pong na mas possible po, na magkakamens po ako o magkakababy ako. Ano sagot? Malaking possibility buntis. Meron yan siya. Yun. Hintayin lang natin maging sak siya. If ever na buntis niyo ako, galing lumangoy ng mga ano. This is it. Meron ng 70% na buntis si Mami. Dahil undas, nagstay muna kami sa bahay ni Mama Marie kasi nga may sakit yung mga bata. Kaya doon muna ako para makatulong din. At syempre, day off din talaga yung mga kasambahay. Kaya kami lang talaga mag-aalaga ng bata. Teamwork kami sa family eh. Actually, kaya siguro hindi pa ako nag-aanak kasi kailangan marami pa akong alagaan sa mga Toro babies. And mahilig naman ako sa bata, so masaya naman ako doon. Sige, alis na ako, Dong. Dong, bye-bye, Dong. Dong, alis na, Mama. Goodbye, I'm sorry. Favorite talaga ako ni Dodong. Gustong-gusto niya yung mga kiss ko sa kanya. Tapos, kapag hihinto ako, nag-iiyak-iyakan siya. Babay na ulit. Alis na ako, Dong. Bye, Dong. Bye, Dong. Nag-enjoy po ako tumulong sa pag-aalaga sa mga babies. Miss na ni Oni si Yabi, kaya naglambing siya na dalin muna namin sa bahay si Yabi. Kaya dinala ko. Ay, oo, ang smile ng bebe, sobra. Hoy, sobra yan sila, bebe, oy. Sama ka na, halika na. Sama ka na kay Mami, oy. Halika na. Sama na yan kay Mami, oy. Sama na yan, sasama talaga, oh, sasama, oy. Ano na yan ang dila? Dila ng dila? Dila ka ng dila, oh. Ano yun? Ha? Ano yun? Sabihin mo. Baliktad pa ata yung duster mo, be. Oo. Okay lang, gano'n din ako, parang likod din yung harap. Sabihin mo kay Yabi, ako yung nagsumasagot-sagot sa nanay mo. Sabihin mo, bilis. Sa akin naglihi yung nanay mo. Ako yung basta na tita. Ako yung basta sa tita na ini-stress kayo habang buntis nanay mo sa'yo. Oo, ako ang dahilan bakit stress ang nanay mo. Yung damit na Hoy, sobra ba sila? Sumusobra ba sila? Oo, ang tipid ng smile. Ang tipid ng smile. La 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 la. La 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 la. Ako si Miss Rachel. A for apple. Kamukha mo naman ang pita. Kamukha mo naman yung pita. Kamukha mo naman yung pita. Oo. Hoy! Bebe! Hoy! Hindi nagulat. Hoy, bebe, hoy. Yun talaga. Nakakit si Arthur, meron nila ako. Paano ba nabuntis ako pero babae? Okay lang din. Okay lang din. Dalawang tayron. Dalawang tayron niya. Daddy! Mind, Daddy! Dalawa silang gaganon.
Smile ka ulit sa akin. Ang pogi ko, di ba? Pares tayo po. Sobra. Dong 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 dong. Pakitong kitong dong 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 dong. Alam mo yung pangalawang anak mo, doon ka pala nag-practice para sa pangatlo. Yabi, mahal kong Yabi. Mahal na yan ng Mami Oni. Hoy! Ahoy! Agoy! Makinig ka. Sige pa, sige pa. Sige pa. Ganun yung gusto niya. Chicken, chicken, chicken. Bump. Tan 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 tan. Inuwi na namin ni Chong Harvey si Yabi. Alam Mama Marie. Pabalik namin ni Harvey dito sa bahay. Meron kaming Grab na nakita sa labas. Ang sinabi kay Marie Fowler daw. May dumating na pagkain dito, guys. Maxes, tapos mayroong iced tea. All beef kare-kare, beef paired with Rubis Spades, 1 liter sagot gulaman, 1 third lechong kawali, 1 whole fried chicken, 4 whole chicken. Hindi pala iced tea yan, sagot gulaman pala. Oh. Ha? Di ka nagra-rice? Di ka nagra-rice? Ano to? Oh, anong dahilan? Ano explain mo, te? Kakain ka na. Tyron niya. Okay. Whole chicken, kare-kare, beef, lakas Grabe kumain naman, kay te. Ron. Grabe naman. Lakas naman kumain ni Tyrone niya. Lakas kumain kay Ron. May sagot gulaman pa. Kayo yung sagot gulaman. Yung anak mo kakain din. Okay. Si Happy, kakain mo ng gamot, kakain din yung pagising. Iinom ng gamot si Happy. Okay, sige, te. 2 o'clock pa. Yung sagot gulaman, kanino yan? 8:50 pa lang in advance mo na maganda. Tama yung ginawa mo. Wait lang, ate. Yung sagot gulaman, bawal kay Tyrone niya kay Happy. Kanino yan? Titikman mo lang. Titikman mo lang. Kasama kasi sa bundle. Okay. Free, so pwede namin yung yan. Hindi, sige. Huli ka! Hindi, pang mamaya yan, ilahapin niya kayo yan. Hoy, Kuha ba kayo? Ano ba? naghihita na ako kasi hindi ako makain. Yun. So, kakain ka ngayon? Mag-chicken. 5, grabe. 1 whole chicken, 1 lechon kawali, beef kare-kare. Nakita ko lang. Sa kanya yun, at saka yung kare-kare. Chicken, si Kay Royal kung hindi nag-chicken. Whole chicken, laki nun, no? So, hindi. Ano kakainin mo dyan, te? Makita lang yun. Maling-mali na nandito kami ni Alvin. Nakita namin yung order mo. Huli! Sabi niya, hindi na daw siya nag-rice. Pero nung paglabas namin, paalis na kami, may dumating na Grab. Nung tinanong namin, kanina yan? Kay Miss Marie po. Ay, okay. Pagtingin namin ni Vince, ayun, may kare-kare. Parang 5 meal course yung order ni Ate Marie. Para daw sa bata. O sige, pwede kay Teron niya yung fried chicken, kahit bao. Kay Happy, may sakit, pwede daw. O sige, meron pa. May gulaman pa. Guys, ito yung mga kasama ni Ate Maring kakain. Kakain ng 1 whole. Para lang po alam nyo guys ha, ang kasama po ni Ate Maring ngayon dito ay si Happy, tulog. Tyrone niya, si Yabi, tapos siya. Ang sabi niya sa akin, pagkain daw ng mga bata yung 1 kare-kare. whole chicken, Yes. lechon kawali, kare-kare, sagot gulam. Mga bata talaga yun. Grabe, siyempre pag bata ako, kakain din ako ng ganong kadami. Ito pa, meron pa palang Jake. Kay Happy to, kay Happy. Kay Happy. May sakit si Happy, pwede sa kanya yan. Hindi sa akin yan. Hindi sa'yo, hindi na. Hindi sa akin, kay Papi yan. Kay Papi. Kumain ka. Tumikim mo. Tumikim ng isa. Wala ko, iti-drink man ni ate, hindi niya pa naubos. Hindi. Sa akin, ito sana yung akin eh. Pero hindi ko kakainin. Okay. Bibili ko sa bata. Ilagay mo yan. Sabi kasi ni Papi. Ate Marie, bakit ganun hindi tugma yung sinasabi mo sa amin pag nandun ka sa bahay? Hindi ako nag-rice, pero nagsisweets. Ano to? Hindi talaga ako nagra-rice. Sa maniwala kayo at sa hindi. Kumain ka rin mo. Tumikim mo. Bakit may cake sa baba? Cake yung masarap na cake. Walang cake sa baba. May konti sa baba. Sorry, yung kalahati bawas. Siguro kay cake yun. Hindi nagmamatabi si Kuya King. Hindi ko alam. Hindi ko Ayaw alam. mo na. Okay lang. Sabagay, tikim-tikim lang naman, di ba, te? Tikim lang naman. Tingin-tingin mo lang naman eh. Pumurot lang ako. Purot lang, no? Sige. Purot lang. Sige, naintindihan naman namin eh. Tara na, kakain pa yung mga bata. Halika na. Kakain ko, kumain kayo marami. Kumain ka marami. Anak, kahit bawal chicken sa'yo, kainin mo ah. Para, bait eh. Laki ko tablet eh.
Lagi sinasabi sa amin ni Ate Marie na hindi daw siya kumakain. Tapos, pag tinanong mo siya, Ate Marie, kumain ka na ba? Hindi, tumikim lang ako. Dinadaya niya yung sarili niya, guys. Tapos kami pa ilolokohin niya. Kasi pag tumikim ka, kumain ka na rin. Tsaka lahat tinitikman niya, guys, wala siyang pinapalampas. Kahit ano pa yan. Kinailangan muna namin i-cancel yung birthday party ni Happy. Kasi nga, grabe yung lagnat niya. At mukhang hindi pa talaga siya agad-agad gagaling. Malungkot lang, syempre kasi pinaghahandaan ko din yung birthday niya. And siya mismo nagre-request sa akin na kung anong gusto niya mangyari para sa birthday niya. My birthday is coming. Yeah, your birthday is coming, but your birthday party is cancelled because you're sick. Yeah, why is this over here? What's this? But we're gonna do your birthday party again, okay? Yeah, she's my just order. Yeah, I will order again your party, okay? But for now, you need to galing na. I want Pamika's birthday party. Okay po. The usual, ang tingin namin sa ganitong sitwasyon parang bagyo pagdating sa family namin, na alam namin na kailangan namin magtulungan to survive. Actually, 5th year anniversary na namin ni Papa Odi. Siyempre, nagulat ako kasi. Kasi sinurprise niya ako. And at the same time, syempre natuwa din ako. Alam mo yon, yung anniversary namin at the same time / birthday na Happy. Tanggap ko may kahati ako kay Papa Odi. Okay, come on, let's go downstairs. Papa! Let's go downstairs. Happy birthday, Happy! Uy, baba tayo. Let's go downstairs. Kuryente. Ito lang tayo kuryente. Meron pang paano. Ay, wow! It's your birthday, Happy! It's your birthday. So pretty! It's your birthday. Happy birthday! Happy anniversary! It's happy birthday, Mama! It's their anniversary! Alam, magka-date na kayo ni Happy. Happy 4? 5 years na tayo. 4 ang number natin. Okay. 5 years na tayo. Happy anniversary na kay Papa! Happy anniversary! Wow! Flowers for you! Thank you! Where's my balloon? Wow, this is happy birthday for Happy! Happy birthday! Yay! Wow! We have so much balloons! Happy birthday! Pinatay ko talaga yung ilaw. Kala ko wala tayong pagpapayad ng birthday. Papa! Come on, let's go na here. Dito naman tayo. Happy po! Happy birthday for Happy! Thank you, Papa! Celebrate your birthday? Thank you so much, Papa! Happy, wait lang. Wait. Wow! Happy, come on. Now, here na. Wow! Wow, yeah! Kakantahan natin si Happy naman dito ng happy birthday. Yeah, may cake din siya. Yung rainbow cake niya. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday. Nakanta pa tayo, nag-blow now. Yay! Let's eat the cake. How old are you na? You are? 3! Good job! You wanna eat the cake na? Okay, let's have the cake. Let's have a bite. Yay! Thank you, Mama and Papa. Yay! Wow, are those marshmallows? 6 p.m. pa lang, November 3, tinawag ko siya. Tinanong ko siya kung may pera siya sa hapagkainan. May pera ka pa ba? Sabi niya, wala. Okay. Tapos tumahimik na ako. Pag akyat doon, babe, what's wrong? Sabi niya. Sabi ko, di ba sabi mo wala kang pera? Ang sabi niya, wala nga. Ibig sabihin, hindi mo pinaghandaan yung November 4. Wala kang plano, kaya maghiwalay na tayo. Sabi niya sa akin, paano makakapag-surprise sa'yo? Napakahirap. 6 p.m. pa lang, epal ka talaga. Sabi niya.
Epal ka talaga ng taon. Hayaan mo naman ako. Hayaan mo muna na man lang ako antayin yung oras, sabi niya. So, nag-back to sleep na lang ako. Tapos paggising ko, syempre nag-ayos ako, nagpaganda ako. Alam ko na kasing may surprise, yung pala yun. Hindi pala niya sasabihin na meron. Ayun, bumaba kami ni Happy. Tapos, bago ko maramdaman yun, iba yung feeling ko eh. Kasi meron akong nabalitaan sa phone ko. Mixed emotions yung nararamdaman ko. Hindi ko alam kung saan ko ilalagay yung sarili ko. Sa nabasa ko bang message ni Tony, sa anniversary namin ni Papa Odi, sa birthday ni Happy, o dahil may sakit yung mga bata. Sa totoo lang, yun ang ano ko. Kaya pagkababa ko, umiyak na lang ako. Umiyak na lang ako, ayun. Pero, ganun. Gusto ko sana ng surprise. Gusto ko sanang maranasan yung ganun. Kasi the first time na nag-announce ako sa family na buntis ako kay Tyronia, sinabi lang ng family ko na dapat magpalaglag na lang ako. Well, noon yun. And gusto ko nga sana na surprise, masaya, ganito, ganyan. Pero hindi nangyari. Dahil nga sa mga issue nila sa bahay. Magulo kasi yung utak ni Papi nun eh. Paiba-iba siya ng desisyon. Ang dami niyang gusto. Kaya nag-adjust ako sa sitwasyon at inamin ko na. Ate Marie, chinat ko na lang. Yung mga ganun, sa kwarto, hindi na kasi na-videohan or wala namang CCTV. Kaya wala na. Sinabi ko na gano'n, guys, baka buntis ako. Para lang alam nyo. Yun, iyak na ako ng iyak. At napasugod na sila Mama Marie at Papi sa bahay. Today is happy day kasi sa wakas mahihiram ko na rin yung kapatid ko na si Ina. At pupunta po sila dito sa bahay. Siyempre, sobrang na-miss namin sila. Ayan, mga update, kwentuhan, mga tawanan. Nag-reminisce din kami sa mga nangyari dati. Yung mga ganong ganap. Banding sa mga bata na wala nagbago eh. Kung may nagbago man, lalo lang gumagrabe yung pagmamahal ko sa kanila. Yung kahit hindi na kami nasa isang bubong, masaya pa din. Basta masaya na lagi ang magkakasama. Yun yung nararamdaman ko. Sobrang excited ko. Siyempre, tatay na anak ko yan, si Tatay Elon. Kaya, shinare ko sa kanya na, Tatay, malaking possibility na baka buntis ako. Siyempre, after 11 years, magto 12 years na. Magbubuntis na si Mami Oni ulit. Kaya, shinare ko na kila Tatay at Nanay Venus. Hindi na mo! Okay na! Congrats! Ilang taong ka na, ano, pasundan ka. Hoy! Ano ibig sabihin? Ano? Gago. November 3? Ano to? Congrats! Hindi ako buntis tayo. Ano ba? Di ba ako niregla? Di ba ako niregla? Hindi, totoo. Congrats. Hindi siya nare-regla kasi buo pa. Hindi, ano siya. Sabihin natin sa kanila maayos. 70% na malaking possibility buntis ako. Wala siyang delay na ako, pero wala siyang sign na pumamaga na mag-regla ako. Pero pwede pa din ako mag-comments. Pwede pa rin. Pero yung nakaabang dito na may abang. Pwedeng after 2 to 1 month, pwede siya maging sa akin. Ganun. For 2 weeks pa. 2 weeks to 1 month. Alam mo, wala mag-aanak sa iba. Sabi ko sa'yo, ako din. Tatabi ako. Abangan natin yung version ni Tito Vince. Tropa na din dito kasi ipag-din. Actually, pero mami, mararamdaman mo yung sa katawan mo eh. Tinanong ako ni Jowa eh. Sabi niya sa akin. Tinanong ako ni Owa. Sabi niya, ano bang pakiramdam mo? Kasi mararamdaman mo yung bilang ikaw eh. Sabi ko kay Owa, pakiramdam mo talaga dito sa ako. Hindi yun, positive yun. Pero alam mo, parehas kami ng ano sa
Ruby na keep your congratulations up until... Kasi akala ko din magkakamits ako. Di ba hindi kasi pakiramdam? Oo, mami. Magkakamits ka din. Kahit ako dito Tinigil mo na yung pills mo, Hindi, huminto ako ng pills kasi kailangan ko na tayo. Kasi ilang taon na ako nakapills. Di ba natin iniintuin ko yun? Tapos ang sabi ko, nag-isang kami ni Jowa. Bibigay sa atin. Gogo to, ilan to sa tiro. Sana lalaki niya. Sabi ko nga kay Ronnie, anak, paano paglabas na ito kung mukha pa rin yung tatay? So wala pa, wala siya nag-pregnant ka or not pregnant. Pero ang tanong, bakit ka nang maganyan? Nagpaganito ako kasi ayoko magkamali. Gawa ang nangyari kay Papi. Nag-pills ako. No, congrats pala ako. Kilabutan ako Parang ang point nila, ang dami nilang na ganito, sabi ng doktor, ang dami ko na kasi na ganyan, na-delay na, tapos hindi pa namamaga, na wala pang sign na magkakaregula. Pero may nakaabang. Kung yung abang ngayon, nagiging baby talaga. Yun, pero 70% pa lang. Parang gano'n. Waiting game talaga lahat. Kahit ako, waiting game ako. Si Jowa lagi excited sa mga ex-Toro family na makakasama niya ulit. Kaya yun, nililibot niya rito sa bahay. Saan niya dinadala dito? Tinutour niya. Co-parenting kala Tatay Elon. Siyempre kapag nagkakaproblema kami ni Jowa kay Tyronia, bilang daddy, kailangan ko i-update talaga yung tatay ni Tyronia, di ba? Kailangan may alam si Tatay Elon sa kung ano bang nangyayari kay Tyronia sa school or sa kung saan man. Kasi, anak, tulad nga lagi ko sinasabi sa'yo, ako si daddy, nagdadagdag ako ng pagmamahal sa'yo. Pero siyempre, anak, kung ano man nangyayari sa'yo, dapat pinapaalam namin sa tatay mo talaga. Bibigla si tatay sa mga naririnig niya. Hindi mo naman talaga crush anak Pero yung point namin dito, nagkakaroon ka ng idea na gano'n dahil sa environment na sa school mo. Pinuputol namin anak kasi ayoko yung makurious ka ng makurious sa isang bagay. Tapos gagawin mo ng gagawin hanggang sa di mo napapansin. Mas lalo nagiging mali yung nagagawa mo. Pero anak, kapag meron kang hindi naintindihan, kung gusto mo malaman, tanong mo sa mga nakakatanda kasama mo sa bayan. Please, huwag kang magmamadali anak. Hindi anak, hindi ka palaging ganun. Kasi kung palaging ganun, sinabi mo sa amin yung naging issue mo. Nilihim niya, hindi niya sinabi. Nilihim mo anak Nag-unsend ka na ng mga message. Ako anak, naniniwala ako sa mga sinabi nila. Nagsasabi ka ng totoo po, ha? Na ang pinakamasakit kasi doon tayo, nag-unsend siya ng message. Bakit? Naglilihim siya. Bakit anak? Bakit po? Ba't mo ginagawa yun anak? Ilan yung inansend niya? Marami na siyang inansend. Madami. Tsaka anak, nahihirapan kasi kami ngayon. Hindi namin alam kung nagsasabi ka pa ba ng totoo sa amin. Kaya magtatanong anak, para po malaman mo kung ano yung tama at hindi. Pag alam mo naguguluhan ka, ano? Kasi ewan ko, hindi ko maano yung nararamdaman ko. Nanginginig ako ngayon kasi nalaman ko yun anak. Oo, matagal akong absent, pero alam ko naman, nandito sila, mahal na mahal ka anak. Pag merong hindi alam anak, magtanong. Please, Ngayon anak, please, nagsasabi ka na. Pero nung mga nakaraan, siyempre, nasaktan kami nila mami, nila mama Marie, ni mami mo, ako. Wala, nagbibigyan na si Tyrone. Pero sa ngayon, anak ko, ramdam ko naman nagsasabi ko Kaya nga, di ba, ang naging desisyon na ni mami, i-homeschool ka na. At least nakatutok na kami sa'yo. Tapos, sa oras ng school mo, may oras na rin yung phone mo. Ngayon kasi tayo confiscated ang phone niya. Lahat iPad. Pati iPad. Wala siyang gadget. Hindi po kami okay ni tatay, pero depende po siya sa mood ko. Natawa ako. Nasala kami nun Tapos, babay na tatay. Sige, nagpaalam siya. Beso, ganyan, ganyan. Tapos lumapit siya kay Tyronia. Ang laki na arms niya. Nak, babay na. Tapos, tapos si Tyronia biglang, meow.
May biglang miyaw, gumanon lang si Tyrone niya. Gumanon lang, parang ay, kaya sabi ko, laki ng yakap ni Aaron, no? Akala niya talaga, yakapin siya ni Tyrone niya pag ganon. Gumanon lang si Tyrone niya. Inabot lang yung ulo para respeto na, sige, bumayso ka dyan. Bye-bye. Ganon. Supot. Wala, tamo pa rin si Tyrone niya talaga. Parang, okay, sige, salamat, dinala mo dito yung kapatid ko, pero, hindi pa rin tayo okay. Ganon. Sabi ni Tony, huwag akong sasabay sa undas. Sa araw ng pagbisita, yung usual. Syempre, pinagpaliban ko muna para walang masyadong tao. Pero nagpunta pa rin kami. Kasama ko dun si Tyronia, si Papa King. Kami, damay din si Ina. Nakadalaw ako kay Lola. Syempre, hindi pwedeng hindi. Dahil syempre, nandun din yung iba naming yumaong kamag-anak doon. Gusto ko sa kanya magsimula yung dumadalaw kami sa mga namaalam na. Syempre, nalulungkot ako, don't get me wrong and dinadalaw ko rin yung mga ibang kamag-anak namin. Pero kasi yung pinsan ko, ganap na ganap sa pag-iyak. Pagkatapos, pagkatingin ko sa kanya, naiiyak na rin ako. Naagaw yung moment ko kasi si Ina. Kaya, nakayakap si King, humahagulgul si Papa King. Pero si Ina, alam mo yun, nakaganyan lang, ba't ba ako nadamay dito, ba't pa ako sinama? Yung ganung itsura ni Ina, tawang-tawa talaga ako. Sabi ko, ano ba yan? Litong-lito siya sa buhay niya kasi hindi niya alam ko ba't siya nandun, ba't siya sinama. Tapos, may mga umiiyak sa paligid niya, nakayak. Wala lang siyang magawa. Patay na bata siyang may dalang tissue. Ano talaga, kumbaga, yung presence ng lola ko nandun pa rin kasi may comedy pa rin eh. Ayun lang, natawa lang talaga ako, alam mo na. Tapos, ayun, nagpunta kami ng Urban Smiles Dental Clinic. Kasama ko si Tyronia kasi si kapatid, pinagpapahinga namin. Dahil sa dami niyang pagod, kailangan talaga niya magpahinga, nagkakasakit na rin siya. Ayun, kasama ko si Tyronia, magpa-cleaning and ako din. Kailangan natin ingatan din ang ating, syempre, dental health. Ano po ba? Check ko. Kahit na lang. Ito po yung ko eh. Sine-check ko kasi kung pwede na siyang i-braces. Konti pa. Mga next year pa talaga. Ay, next year pa po. Open pa kasi yung mga notes mo ipin. Tagal pa mo na sure. Gusto ko na sana eh. Though pwede na ako simulan, pero ang wire na gagamitin is soft wire lang. Parang normal po ulit kasi palagi ko po kasama si Ina. Ang saya-saya ko din po talaga kasi kasama ko din po ulit si Ina. Pag-uwi ko, naiyak talaga ako kasi nag-send si Mami sa GC na baka talagang buntis siya. Ba't umiiyak ka? Kasi yung message mo po. Hindi pa ako makayakap sa'yo eh. Okay lang. May gustong yumakap sa'yo isa. Ang emotional ko din, hindi ko alam kung bakit. Ba't ka nga umiiyak? Ikaw, babuntis ka rin ba? Hindi ko mapigilan po ba yung kanina sa office, nagtataka po sila sa akin. Sabi ko, wala, okay lang ako. Paano po kasi ba, Mix? Nag-iiyakan na po kami kanina kasi pinanood po namin yung dibo ko. Naiyak po sila sa message mo sa akin. Tapos after po nung nag-message ka, umiyak na naman po ako. May kapatid na naman ako. Siyempre, lahat naman tayo gustong kumita ng libo-libo. Pero gamit lang yung cellphone at internet, tapos pepera ka na agad. Pwede ba yun? Paano? Presenting Sitaw! #1 trending sa Pinas na e-commerce app. Nasa bahay ka lang tapos kikita ka na ng pera. Kahit sino, pwede maging seller. Mapa part-time or full-time. Depende yun sa'yo. Sitaw na ang bahala sa supplier, warehouse, packaging at delivery ng mga products mo. O diba? Bawas trabaho. Advertising at marketing, hindi mo na kailangang intindihin yon dahil Sitaw na ang bahala dyan. Free registration, no monthly fee, no profit reduction, or wala mababawas sa kita mo. Paano nga ba? #1, i-download ang app o pumunta sa website nila na www.sitaw.com. #2, iset up mo na ang shop details mo at ilista ang mga products na gusto mong ibenta sa Sitaw website. #3, pag may umorder na ng products mo, dun ka pala magbabayad. E di sure money na yun, mga lods. Kapag na-receive na ni buyer ang order nila, dun na papasok ang kita mo sa Sitaw wallet mo. Kahit GCash lang ang meron ka, pwedeng-pwede ka nang maging seller.
O, diba? Ang dali na, mas pinadali pa. Ano na? Galaw-galaw, uy! Punta na sa website or i-download na ang Sitaw app. Maging seller na tayo today. Galaw-galaw! Let's go!